Rating mga sandata ng mga movie, serial, Leatherface Chainsaw, 10 out of 10. Puno nga napuputol ng chainsaw eh. Ako pa kaya? Lagari na purol, tatakbo na ako eh. Yung di gasolina pa. Bukod sa nakakatakot na nga yung chainsaw, nakakatakot rin mismo si Leatherface na gagawin nga niyang face mask yung buong mukha mo. Pero seryoso, gusto kong bumili ng actual na ganito kasi wala lang, trip-trip lang kasi nga nangongolekta ako ng mga sandata, diba? Okay, game na, next na. Dako videotape, 7 out of 10 kasi sobrang creepy ng Japanese original version nito. Laki ng tiwala ni Sadako na ipi-play yung videotape niya, no? Paano kung walang mag-play? Eh dito nga siya buong magdamag. Isipin mo, biglaan lang siyang lalabas doon sa TV, putek na yan. Paano kung yung TV mo ganito lang kalaki? Hindi ganyan lang din siya kaliit. Seryoso, sobrang takot na takot ako dati kay Sadako nung bata ako. Dagdag mo pa si Kayako eh. Ex kay Michael Myers na kitchen knife, 5 out of 10. Eh hinsa ko matakot dyan, manipis lang yung mga kitchen knife eh. Mas matatakot pa ako kay Michael Myers kasi nga, kahit gaano ka kabilis tumakbo, kahit si Usain Bolt ka pa, naglalakad lang yan, pero mahahabol ka pa rin. Next, yung machete ni Jason, 8 out of 10. Okay din naman, medyo astig, basta ang rule number 1 kapag nandyan lang si Jason sa paligid, huwag kang makikipag-ano. Kaya yan kay Leatherface, ang laking damulag, alam mo yun, kahit walang machete yan, gagawin kanyang daing eh. Next, si Chucky, same kay Michael Myers, yung kitchen knife, 3 out of 10. Nakakatakot yung knife, oo, pero you can't catch me na matatalo ako ng 2.5 feet na doll. Yari sa akin to si Chucky kapag inatake ako nito, re-wrestlingin ko yan. Kunwari, ito si Chucky, ganyan o. Next kay Freddy na medyo mahirap kasi dalawa yung sandata niya. Una yung panaginip and yung claw glove niya. Pero sa panaginip muna, 7 out of 10. Plano ko dito, lalaklak ako ng Milo tsaka kopi ko 78. Ewan ko pa kung makatulog ako. Yun nga lang, kahit makaidlip ka kahit konti, nako, meet and greet nyo na ni Michael Jackson. Sa claw glove naman, 10 out of 10. Kasi nakakita na ba kayo ng inatake ng bear? Wag na lang. Next si Fisherman with the hook sa I Know What You Did Last Summer, 6 out of 10. Ako kapag inatake ka nito, para kang naglakad sa tondo ng 10 oras ng gabi eh. Meron ka ng ice pick sa tagiliran mo. To, nakakatakot naman yung hook, pero kasi kadalasan na tong Fisherman, medyo aanga-angay. So alam mo yun, parang madali lang siyang labanan. So I'll take my chances. Next si Ghostface Combat na siguro 2 out of 10 kasi halos parehas lang sila ni Fisherman eh. Mas weak lang siya. Give Fisherman a better rating kasi nga mas matalino siya compare dito kay Ghostface na parang syusyunga-syunga. Dudulas-dulas palagi and everything. And kung nakahanap lang talaga to ng malakas talagang kalaban, wala na, finish na yan. Si Pennywise yung sandata niya, yung pananakot nga, 5 out of 10. Kreto lang dito, maging matapang ka, tapos bulihin mo na siya na bulihin. Ewan ko ba doon sa bata, kung ako yung may makitang clown sa Imbornal, naku, papasimentuhan ko agad yan. Lalo sa Pilipinas, yung kanal dito, 1 to 2 feet lang eh. Pag nakita mo si Pennywise dyan, magtataka ka imbis matatakot eh. Ano yun? Cute size siya. Next, Jigsaw Traps, 6 out of 10. Kasi ako, parang willing naman ako gawin lahat para makaligtas. Wag lang si Amanda yung makahuli sa akin kasi alam mo yun, maduga yun eh. So kampante ako dito kasi karamihan naman sa mga traps si Jigsaw parang kaya naman eh. Joke lang. Lang eto, nako. Takot na takot ako dyan nung bata ako. Naka-last, Hook ni Candyman, 5 out of 10. Honestly, hindi ko maalala yung movie niya pero same as the Fisherman, Hook din yung gamit niya. Nga lang ang kaibahan niya, may supernatural powers tong si Candyman eh. So alam mo yun, yun yung advantage niya. Yun lang naman, kung meron pa ako na miss, comment nyo na lang and ano yung pinaka-favorite nyo sa lahat ng mga sandata na to. Yun lang. Thank you.